Lamentations 3:22 to 23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Manalangin tayo, Panginoon. Salamat, Lord. At kaming lahat, Lord, at mga umaasa sa iyo ay meron always maaasahan na bagay from you. Kung kami lang, Lord, ay lalapit sa iyo na mayroong pagpapakumbaba, mayroong pagsusumamo, at mayroong desire na may mabago sa bawat isa. Lord, wala kang tinatalikuran at wala kang iniiwanan. Wala kang tinatangi, Panginoon. Lord, sa aking pangangaral ng mensaheng ito, basbasa mo ang aking dila, ang aking isipan. Ganon din ang tenga at isipan ng bawat isa. Upang, Lord, maluwag po namin matatanggap ang mga salita mo at mabibigyan ka namin ng kapurihan. At dalahin ko, Panginoon, habang ang mga salita mo ay nasasambit dito sa harapan, dalahin ko, Lord, sa lahat ng tatanggap ay makasumpong ng habag at awa, makatanggap ng banal na spirito, gumaling sa iba-ibang karamdaman. Lord, at mercy and grace and forgiveness ang kanilang maaasahan. God, tatay ka namin. At alam ko, hindi mo pababayaan mga anak mo, Lord. Narito, Lord, ang aking mga pinapastoran. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Huwag po, Lord. Nawa, wala po isa rito, Lord, ang mapahamak. Bagko sa pagtunog ng trumpeta, lahat po kami ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. At habang dumarating po yung mga araw na yan at palapit na palapit, Lord, nawa, marami pa silang maidadamay sa kanilang mga mahal sa buhay at kaibigan. Upang, Lord, marami, Lord God, ang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, itong aking samot dalangin in Jesus' name. Lahat magsabing Amen. At pagpalaing kayo ng ating Pang Diyos at sabihin mo sa katabi mo ay na mahal ka ni Lord. Parang ngongo ang pakiramdam ko rito sa pagsasalita ko. Siguro sa pagtimpla lang yan. Ang title ng message na to is God's Expiry Date. So meron pong expiration din sa ating Panginoon. Sa ating nabasa sa umagang ito, maliwanag na ipinapaalala sa ating lahat na God is good. Lahat magsabing God is good. And that siya po ay mahabagin. Siya po ay merciful sa mga taong naghihintay at umaasa sa Kanya na merong pagpapakumbaba at merong pagsisisi. Lamentations 3:24 ay nagsasabi din sa atin, "The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him." So it makes sense. And not only it makes sense, kapatid, magiging malaking pakinabang sa ating lahat kung marunong tayong magtiwala, umasa, dumikit, tumawag sa ating Pangdiyos. Dahil pagka ikaw ang tao na umaasa sa habag at awa ng Diyos, bagamat damang-dama mo na hindi ka karapat-dapat dahil maraming beses mo siyang binigo, tinalikuran at lumayo,
still doon sa attitude na ikaw ay umaasa. God promises mercy. So sa inyong lahat, anumang pinagdadaanan mo ngayon, hindi ako magtataka, kapatid, kung mayroong mga tao rito sa church na kumbaga nasanay na lamang sila katulad ng pinanggalingan ng halos marami sa atin. Masabi lang magsimba, pero ang puso ay malayo sa ating pang Diyos. Marahil meron din yan dito sa loob. Pero ako'y naniniwala, kapatid, kung ikaw ay may inaasahan sa Diyos, hindi po bibiguin ng Diyos ang mga tao na humahawak ng pag-asa mula sa ating pang Diyos. It is because ang Diyos ay He desires to bestow compassion na, kumbaga, nasa likas siya na, kapatid, ang magbigay ng habag sa lahat ng dumadanas ng kapighatian, sa lahat ng mga mababa ang loob, sa lahat ng mga nagdudusa. Even when He chastise o nagpaparusa ng tao, hindi niya ito ginagawa para lamang mahirapan ka. The book of Lamentations, chapter 3, 31 to 32, ay again nagsasabi sa atin, for the Lord will not cast off forever, but though He cause grief, yet will He have compassion according to the multitude of His mercies. Maliwalag po ang salita ng ating pang Diyos. He punishes us for every wicked things we do, o sa bawat kasalanan na ating ginawa, hindi para lamang pahirapan tayo, kundi ginagawa niya ito, kapatid, na siya'y nagpaparusa sa bawat sala na ating ginagawa para hindi tayo mawala sa katotohanan. Hindi mawala sa ating ang moral values. Hindi bumaluktot ang ating isipan at ito mag-remain holy and anointed at malinis sa ating harapan. Hindi po naiiba yan sa isang paslit na bata na pinapagalitan ng magulang. Hindi po pinapagalitan ng magulang o pinapal ng magulang para lamang pahirapan ang batang nakasala. Kundi ginagawa po ng magulang yan para hindi siya mawala sa tamang landas. At yan po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ayaw na tayo maging immoral. Ayaw na tayo mawala sa kanyang batas o sa matuwid na daan. Gusto ng ating Diyos na manatili tayo sa tamang daan. Can you say, praise the Lord? So, He does it also, kapatid, para ma-purify tayo, malinis tayo. Dahil ang sabi ng Pang-Diyos, ihaharap niya ang kanyang mga anak sa kanya na walang dungis, walang kulubot, o anumang mga mantsa. Yan po ang goals natin. Yan po ang target ng bawat isa. Kaya kung tayo nagkakamali o nagkakasala, huwag natin patagalin ito. Huwag natin patigasin ang ating puso. Agad-agad tayo magpakumbaba. Itapat natin ang ating kasalanan at magsisi. And I believe God will forgive and will restore ang mga taong nagkakasala. Kung ating iisipin, kapatid, mga anak ng ating Pang-Diyos na narito, na bagamat ang tao ay naging sobrang sama, para bang ang kasalanan ng tao ay mahahambing natin sa amoy ng isang pusalian. Na sigurong iba sa inyo nararamdaman nyo yan. And ako nararamdaman ko yan. Salamat sa Diyos, bagamat amoy kanal ako, kinuha niya ako. Hindi ko alam kung ganyan po ang tingin nyo sa inyong sarili. Na alam nyo, ang dungis, ang dumi, ang kasalanan ng bawat isa. But bagamat ganun tayo karumi, sinakip tayo ng ating Pang-Diyos. Kaya ito'y isang malaking mangha sa ating lahat na bagat napakasama ng tao, nangako siya ng habag sa ating lahat.
The book of Isaiah 1 verse 9 ay nagsasabi, except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Biro nyo kapatid, ang bawat sala ng bawat tao, dapat nangyari sa ating lahat ay katulad nangyari sa Sodom at Gomorrah. Alam niyo naman siguro kung ano nangyari sa Sodom at Gomorrah, kung paano bumuhos ang mga apoy, mga asupre, dahil sa sukdulan ng kasamaan ng bayan na yan. Yan po ang sinasabi ng Bible, dapat ganun po ang ating naranasan. But no, hindi po ginawa ng Pag-Diyos yan. Nagtabi po siya ng ilan mga tao upang sa ganon maramdaman ng mga taong ito at makasunod panalahi kung gaanong ka-gracious ng ating Panginoon Diyos. Hindi po siya handa na ubusin ang lahat. Nagtira siya, itinira ang church para masabi niya sa ating lahat, the mercies of God endureth forever. Malachi 3:6, for I am the Lord, I change not. Therefore you sons of Jacob are not consumed. Panghawakan natin yung pangako na yan. Napagandang isipin yan. For example, dali natin sa loob ng pamilya. Sa mata ng Diyos, ang bawat kasalanan ay dapat tumanggap na po ng parusa katulad ng binigay niya sa Sodom at Gomorrah. But because of Abraham, natira po ang mag-anak na Lot. Hindi po naubos yan. At kung sa loob ng pamilya, kung hindi dahil sa'yo, dapat matagal nang wala yung dimaano na yan. Matagal nang wala yung asinas na yan. Pero dahil sa isa, sinagip ng Diyos ang buong pamilya. Ako'y naniniwala, despite may mga unfaithfulness, may mga wickedness sa atin, but because we realize na tayo nagkakamali, nagsisisi tayo, at dahil sa'yo, natili pa rin buhay ang pamilya na yan, yung apelyido na yan. Come on, hindi nyo yata nauunawaan, hindi nyo yata naiintindihan. Kaya kung merong isa sa inyo kapatid, huwag kang bumigay. Magpatuloy ka dahil sa'yo masasagip ang buong pamilya. Now, meron bang expiration? Inuna ko ang pundasyon ng unawa nyo kay Lord. Maliwanag po. Grabe magpatawad ang Diyos. Mahabagin siya. So, binit up ko ang sermon na to sa unawa na dapat mo maintindihan, God is merciful. God is willing to forgive. Now, meron bang expiration sa Diyos? May hangganan ba sa Diyos? Mga kapatid, ang bawang ay masasabi natin mahaba ang buhay. Hindi po basta-basta nabubulok. Tama po ba? Lalo na kung maganda ang pagkabilad. Pero bagamat mahaba ang buhay ng isang butil ng bawang, hindi rin naman po forever yan. Siguro nakakain kayo ng bawang na iba na lasa. Medyo pangit na. Kumbaga, nalampasan niya na yung expiration niya. Ano ba ang pagkaisip natin o pananaw natin sa mga expiration? Sa mga pagkain ngayon, nakasulat yan, it is best to consume before such date. Di ba? Nababasa niyan? Best till. Ibig sabihin,
pag lumampas ka na doon sa date na nakalagay doon sa pagkain o produkto na binili mo, maaring hindi na ganon kasarap, hindi na ganon kasustansya, hindi na ganon kanamnam. Dahil nga, lumampas ka na doon sa expiration date. At naturuan din po tayo, kasama rin na po ang pastor na sa harapan nyo, na God's mercy never expired. Totoo yan. It never expired. Now, listen to this. Although ang mercy ng Diyos endureth forever, pagdating po sa langgabi, doon mag-e-expire ang habag ng Diyos sa'yo. Ulitin ko, para walang malito. Although the Bible teaches us that the mercy of God endureth forever, still, dapat mong paniwalaan din pagdating ng gabi mo o pagdating mamayang gabi, mag-e-expire ang mercy ng Diyos. And it must be renewed the following day. Dapat mo maintindihan yan, kapatid. Dahil kung hindi mo naiintindihan yan, matutulad ka sa maraming tao paggising ng umaga, hindi humihingi ng habag ng Diyos. Lord, patawarin mo ko sa anumang sala na gawa ko kahapon. Kaya marami akala nila, kapatid, matapos mabaptize, tumanggap ng Holy Ghost, magsimba ng linggo, okay na siya ng Lunes, Martes, Miyerkules. Hindi nyo ba alam? Dapat nating hingin uli bawat umaga, Brother June, ang kanyang mercy. So kung bawat umaga ay kailangan natin ang mercy, ibig sabihin, the night before ng umaga, natapos ang mercy ng Diyos sa'yo. Kaya huwag ka magbakasakali, Brother Koino. Huwag ka magpakasiguro na the following day ay alright ka pa rin. Kailangan mo pa rin hingiin. With all humbleness and meekness, Lord, maawa ka sa akin. Hindi ko alam ang mga nasabi ko kahapon. Hindi ko alam kung ano mga nangyari sa isipan ko. Pero mas sigurado ako, Lord, sa umagang ito ay ako'y hihingi ng tawad. Dahil ikaw ay nagsabi, your mercy are new every morning. So kung ang mercy ng Lord ay bago sa umaga, pagdating sa gabi, tapos na yan. At kailangan mo na naman ng palibagong awa ni Lord kinabukasan. So ang tao na nabubuhay sa kanyang pag-iisip, makakatitiyak na bawat umaga, brand new ka. Dahil ikaw ang tao, marunong humingi ng habag at awa tuwing umaga. Hindi yung pagkagising mo ng umaga, ni magbasa ng Bible, wala. Ni magpasalamat, wala. Ni magsisi, wala. Tuloy trabaho, uwi, pagod, tulog. Anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa inyong pamilya? Again, can we say praise the Lord? So, ang isang successful relationship, a never-ending relationship with God, na araw-araw makakatiyak ka na merong mercy ay darating sa inyo, ay dapat mong maunawaan that there must be a renewal of contract araw-araw tuwing umaga. Sino na mo rito naka-experience sa mga kontrata at nagkakapirmahan? Ibig sabihin, may expiration yan. At ang mercy natin, kapatid, mula sa Diyos, ay nag-expire sa gabi. And it must be renewed pagdating ng umaga. Hindi ko alam, kapatid, kung ginagawa niyo ito. Pero siguro ngayon na lang nalaman, importante pala magsisi araw-araw, tuwing umaga. Dahil kailangan natin ng habag ng ating Pangdiyos. Hindi ko alam kung ano maging attitude ng pagtanggap mo
Maring iba kapatid, hindi ka nasanay ganito, medyo matigas ang puso mo. Ano ka? Ang pang Diyos, pang one day lang pala ang kanyang awa? Ang sinasabi ko sa inyo kapatid, tiyakin nyo ang iyong kaligtasan. At ang pinakamaganda na kapatid, araw-araw, hingin natin ang awa ng ating Panginoon. Hindi natin kayang mag-isa humarap sa mundo. Hindi natin kayang mag-isa na lumabas ng bahay. Kailangan natin kasama parati ang mercy ng ating Pang-Diyos. And it's so nice to hear it, kapatid, every morning, pwede mo makuha ang mercy ng ating Pang-Diyos. Pwede ba natin i-wave ang ating Panginoon, ang ating mga kamay sa ating Pang-Diyos? Yes, His mercy will not come to an end. Pero malinaw din kapatid ang Biblia, it must be renewed every morning. It must be sick. It must be us. Dapat kauawan mo parati tuwing umaga ang awa ng ating Panginoon. Para ma-reinforce itong teaching na to at lubos mong maunawaan, nung linabas ng Pang-Diyos ang Israelite mula sa Egypt, tumagal sila ng 40 days sa wilderness dahil na rin ng kalang katigasan ng ulo. Hindi dapat sila aabot ng 40 years sa wilderness. Ganyan din po ang nangyari sa mga Kristiyano na matigas ang ulo. Hindi dapat tayo tatagal sa hirap kung agad-agad lang tayo marunong sumunod sa Diyos. So for 40 years, bagamat kapatid, isang parusa yun sa Allah, hindi pa rin sila pinabayaan ng ating Panginoon. Nung nag-umpisa sila magutom at humingi ng pagkain, araw-araw nagpaulan ang Diyos ng pagkain. It was a way of showing His mercy and grace na tuwing umaga may pagkain dumarating. Pero kapatid, pagka kumuha sila ng sobra, liban sa araw ng Sabado, pagdating ng gabi, sira na yung mana na yan. Naalala nyo ba? May expiration din. Bagamat luto ng anghel yung pagkain na yon. Luto ng ating Pang-Diyos. Luto galing sa langit. May expiration po yung mana. Akala nila, pwede sila kumuha ng sobra at paabuting kinabukasan. Hindi po yun ang intent ng ating Pang-Diyos. Dahil kung gagawin ng Pang-Diyos yan, na aabot ang 2 days, 3 days, 4 days yung mana, baka hindi na sila lalapit sa Diyos at sasabihin, Lord, bukas magpaulan ka uli ng pagkain. Hindi na sila aasa sa Diyos, Brother Danny. At yun ang purpose ng Diyos. May expiration po sa Kanya para maturuan tayo si Sir Juliper na maging dependent sa Kanya. Kaya the following morning, kinakailangan manalangin uli sa Allah, sila at magsabi, Lord, fresh mercy kailangan namin ngayon. Fresh mana. Kaya tuwing umaga, merong mana dumarating. Pero hindi pwede paabuting kinabukasan yon. Dapat the following day, bago na naman ang kukunin nila. Ganyan din po ang nais ng Diyos sa atin. Every morning, isik natin ang faithfulness ni Lord. Every morning, isik natin ang promise ni Lord. Every morning, isik natin ang mercy ng ating Pangdiyos. Alam niyo ba yung awit? Great is your mercy towards me. Your loving kindness towards me. Kalimutan ko na. Pero, ayaw ni Lord na hindi ka aasa sa Kanya. Ayaw ni Lord maging dependent ka sa Kanya. Kung meron po mamamagulang, ayaw nila mawalay ang mga anak nila sa kanila bagamat may asawa na. Yan po ang gusto ng Diyos sa Kanyang mga anak.
Gusto niya araw-araw hahanapin mo ang kanyang habag. Araw-araw hahanapin mo ang kanyang mercy. Sabik siya sa iyo. Gusto niya malaman na ikaw ba ay umaasa pa rin sa Kanya. Napakaganda kapatid, kung maging lifestyle natin yan, araw-araw. Bago ka palang sumubo ng tinapay at makipagchismisan at magkape, unahin mo muna, Lord, I need your mercy. Hindi ko alam kung ano mga bagay-bagay na pakinggan ko kahapon. Hindi ko alam kung ano mga pumasok sa mga mata ko at natanim sa isipan ko. Maaaring nakapagparumi na sa akin yan. Lord, I need your mercy. Hindi ko alam kung yung galit ko kahapon sa asawa ko, sa anak ko, kanino man, ay lubos na pighati sa iyo. Please, forgive me. I need your mercy. Sino po rito ang may natatabi mga lumang retrato? Hindi niyo ba napansin? Pagka tinignan yung retrato na yon, lahat ay nag-expired na. Yung uso noon, pansinin mo ang damit mo. Baka pati ikaw magtatawa ka sa mga kasuotan mo noon. Ay hindi na po sinusuot ngayon. Even yung kulay, medyo nagbago na. So ano pong sinasabi sa atin ng larawan na yan? May expiration date po. Halos lahat ng bagay. At alam nyo ba kapatid, kung mabubuo ito sa inyong unawa, na even God's mercy ay meron expiration. Ako'y naniniwala, araw-araw, matitake advantage mo yung biyaya ng Diyos na araw-araw sariwa ay pwede niyang ipaago sa'yo kung hihilingin mo. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang mahihina? Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ay matitisurin? Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit marami bumalik sa kasalanan? Marami ay hindi gumanda ang buhay. It is because akala nila ang pagsisisi ay tuwing linggo lamang o tuwing Santa Cena lamang. At yung Holy Ghost nila nung linggo ay okay na para sa isang linggo. Kapatid, I hope after this message, mabago ang mali nating understanding. Hindi natin matitake advantage yung mercy ni Lord. Kung hindi natin tatanggapin itong truth na to, His mercy ends at evening. At it must be renewed pagdating ng umaga. Kapatid, ang mga programa, ang mga seremonya sa church ay may expiration din kung di nyo alam. Kung ihahambing natin sa Old Testament, malaki na po ang pagkakaiba. So, ibig sabihin yung paraan ng Old Testament, yung paraan ng si Jesus Christ na nagkatawang tao na lumalakad pa sa lupa, ay nag-expire na rin po ang way ng kanilang worship. Siguro kahit kayo na malayan nyo yan, mula sa pinanggalingan nyo, ito yung paraan ng pag-worship nyo. Pero nung kayo'y napa-attend sa isang apostolic church, ay biglang nakita nyo ang Word of God ay nagiging buhay sa inyo. Unting-unti, nakita nyo, merong pagbabago nangyayari sa buhay nyo compared doon sa dati nyong sinasambahan. Noon, kapatid, nung sinusunod nyo pa yung dating programa sa iglesia na pinanggalingan nyo, walang nagbabago. Hindi conscious sa sin. Hindi tayo conscious sa mga pananalita. Hindi tayo conscious sa mga pagbibihis. Kahit ano, pwede lamang.
Subalit nung dinakay sa isang apostolic church, biglang nagbago yan. At mula doon, bagamat sa iba, sa ating kapatid, hindi agad-agad dumating bago, pero you are feeling the change that is happening in your life. Mga kapatid, maraming mga simbahan sa buong mundo ay nagserado na at tumigil na. Bakit? Umabot na sa kanila ang expiration date. Pero sa mga simbahan na nag-apply ng pagbabago sa kanila sa pamamagitan ng impluwensya ng kanyang salita, makikita natin, bagamat sa sulok-sulok sila, ay nag-grow, at nag-grow. And I thank God, ang salita ng Diyos na walang halo, walang bawas, ay tinuturo sa church na yan. Ibig sabihin, hindi na natin hinintay na si Lord ang nag-expire sa atin. Tayo na mismo sa pamamagitan ng pangunguna ng salita ng Diyos sa atin at siya mismo, tinapos na natin ang maling way ng pagsamba. At nung in-apply natin ang Word of God sa ating buhay, not only we are seeing changes in our life, nakita natin, nagbibigay ito ng pag-asa sa ibang mga tao na akala nila wala na silang pag-asa. Sa mga kasamahan ko rito sa pioneering, praise God, kahit papaano nandiyan pa rin ang iba sa inyo at ang iba nakabalik. Malaki na rin po ang binago ng church sa The Sanctuary. Tama po ba, kapatid? Kaya kapatid, nakausap ko ang isang pastor, Pastor Rod Malonzo the other day nung kami na 10 lupa. Sabi ko, magaling mag-encourage si Lord. Maraming problema. Lahat tayo, marami tayong problema. Sino po rito walang problema? Tasang kamay, meron ba rito walang problema? Baka hindi ka normal na Kristiyano. Baka abnormal ka. O baka hindi mo pinamumuhay si Lord kaya wala kang problema. Pero doon sa namumuhay para kay Lord, marami tayong problema. Sa work, sa school, sa family, sa church. Kasi intensive care unit ang simbahan eh. Dito tayo pinapagaling mula sa mga karamdaman nating spiritual. Amen? Amen po ba, kapatid? At marami sa atin dito, kumbaga parang coma na. Spiritual coma. Praise God. Pinipilit pa rin ni Lord, buhayin tayo. Can you say amen? Kaya huwag ka lang aalis dyan, dyan ka lang. Kahit hindi ka namin pinapansin, dyan ka lang. Dyan ka lang. Kang galayo, kasi coma ka eh. Coma ka ngayon, coma ka. Pero bubuhayin ka ni Lord, can you say amen? Nakikita natin nag-grow. Bakit? Dahil nag-expire na yung dati. At in-apply natin yung bago sa pamumuno ng ating Pangdiyos. Sa Acts 17:11, ang sabi po dyan, these were more noble than those in Thessalonica. Why? It is because in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. Ibig sabihin, kapatid, comparing a Christian to another Christian, ay sa salita ng Diyos, meron pala dyan mas noble. Anong noble sa Tagalog? Mas mararangal. Hindi pala lahat ng mga Bible-believing Christian ay mararangal. Meron pala mas mataas na marangal. At itong mga mas mataas na marangal, tama ba Tagalog ko, kapatid? Pagka sinabing mataas na marangal, meron bang ganon? Okay, kung wala, pero siguro naiintindihan nyo. Yung mas noble, kapatid, ay yung mga tao. Walang palag. Walang pagdududa. Kaya ano man pinanggalingan mo, mahirap ka man o mayaman, may pinag-aralan ka man o wala, sa mata ng Diyos, magiging noble ka. Kung readily tatanggapin mo ang salita ng Diyos. And not only that tatanggapin mo ang salita ng Diyos, you search the scriptures daily.
Kaya doon pala makikita natin may expiration din ang mercy. Dapat araw-araw ka nagsasaliksik sa salita ng Diyos. At alam niyo ba kapatid, kung babasahin pa natin ang Acts 11:26, and when he had found him, he brought him, unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. So sa Antioch, doon lamang tinawag kauna-unahang mga Kristiyano. Why? Dahil nagpaturo sila ng salita ng Diyos. Ang tao na ayaw magpaturo, walang teachable heart, malaking question kung ikaw ay tatawagin na Christian. Dahil ang taong tatawagin Christian lang ay merong teachable heart, handang magpaturo at handang matuto. Can we say praise the Lord? Hello, napakalabnaw niya naman pumalakpak. To understand, kapatid, na meron expiration. Even yung pagsasamba mo, mula dati hanggang ngayon, ang sabi ng Matthew 9:17, neither is new wine put into old wineskin. If it is, the skin bursts, and the wine is spilled, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskin, and so both are preserved. Para maintindihan nyo ito, kapatid, ang wine, nag-undergo yan fermentation. Nag-e-expand yan. So, ilalagay yan sa sisidlan. Noon kasi walang plastic bottles, walang glass bottles. O lalagyan. Kundi, tinahi ito ng balat ng hayop. So, nandito yung wine bagong kuha at i-peppermint nila. Ilalagay doon sa wineskin. Nagawa sa balat ng hayop. Nag-e-expand yun. Lumalaki. So pag naubos yung alak, at balak nila uli gamitin, maglalagay ng palibagong wine na mag-e-expand, ano mangyayari? Yung maluwag, luluwag pa, at pwedeng mabutas. Naintindihan ninyo, kapatid? So kahit gaano kasarap yung wine na galing sa ubas, pwedeng masayang lang yun kung gagamit pa rin ng lumang lalagyan. Ganyan din po tayong lahat. Kahit gaano katotoo ang tinuturo namin sa iyo. At gaano kasarap ang banal na Espiritu pagka wala kang babaguhin sa sarili mo. Ikaw at ang banal na Espiritu pwede maghiwalay din yan. Masisira ka lang. Hindi pwede ang ibuhos, Brother Gilbert, ang isang banal sa isang sisidlan na tulad mo na ayaw magpakabanal. Hello. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang sabi ng Biblia, ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. At kung sino mang sumisira sa katawang ito, mismo ang Diyos na. Mismo na ang Diyos. Pababayaan ka niyan at talagang masisira ang iyong katawan. Pero kung gusto mo ma-bless ka ng salita ng Diyos, dahil yung luma mong katauhan dapat expired na yan. Hindi pwede ituloy mo pa rin yung dati mong ginagawa at yung banal na Espiritu. Kinakailangan mag-match yan. Tapusin mo ang dati mong katauhan. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Can we worship the Lord, kapatid? Pag-usapan natin ang pamilya. May expiration din ba kaya ang pamilya? Now ngayon, gusto ko heart to heart. Mas lumalim pa tayo sa heart to heart. Sino rito, kapatid, mahal na mahal nyo family nyo? Sino rito, kapatid, pero wag na kayo magtaas ang kamay? Wala kayong pakialam sa pamilya nyo, basta masarap lang ang pakiramdam nyo. Sana wala. Sana wala. Bakit? Makinig kayo mabuti.
Pag-usapan natin ang pamilya. Sa mga magulang na rito, kasama nyo anak ngayon, maaaring kasama nyo mga apo nyo ngayon. Pero tandaan nyo, hindi yan forever. May expiration yung samahan na yan. Isang araw, yung anak mo, mag-aasawa na rin yan. Aalis na sa'yo. Magkakaroon ng sariling pamilya. At siguro kapatid, ang iba, makakalimutan ka na rin. O marahil pati yung mga sinabi mo ay makakalimutan na rin. Ang iba, mamamatay na, hindi mo na mababalitaan kung saan sila. Ang iba ay nagkaroon ng isa, marahil siguro pinagsabay niya 2 pamilya. Hindi mo alam. Tama po ba? Hindi mo alam kung anong mangyayari sa kasama mong anak ngayon. Hindi mo alam kung magiging maganda ang buhay niya. Hindi mo alam kung mapapariwara ang buhay niya. O yung sinasabi niyang mahal niya ngayon, maring siya rin ang sisira doon sa buhay nung sinasabi niyang mahal. Dahil may problema siya sa pag-uugali. So, ibig sabihin, ngayon, magkasama kayo. Pero yung samahan na yan, mag-expire yan. Isang araw, maghihiwalay kayo. Patid, sa mga tatay na rito, sa mga nanay, huwag niyong sayangin ang bawat minuto, bawat pagkakataon na ngayon ay magkasama pa rin kayo. Huwag kayong manawa sa pagpapaalala. Kahit maggalit sila sa'yo, kahit mainis sila sa'yo, i-cherish mo bawat minuto na kayo'y nag-uusap. Minsan may mga membro sa pamilya, ayaw nila sabay-sabay na kumakain. Kung ikaw ang merong ganyang ugali, anak ka o tatay, ka na lamang kumakain. So, dapat habang magkasama kayo, sikapin nyo, sabay-sabay kayo, magmerienda, kumain. Isang araw, hahanapin mo yan. Mga tatay, mga nanay, don't waste your usefulness habang kayo ay magkasama. Paalala kayo. Paalala. Magtuwid kayo. Tuwid. Darating ang time, Brother Koino, sa ating lahat na rito, hindi mo na magagawa yan. Lalo pag humiwalay na sila sa'yo. Enjoy mo sila habang magkasama. Naalala niyo ba, kapatid, yung sinabi ko sa inyo noon, magalit ka sa akin, wala akong magawa, pasensya ka. Yung mga magulang na parehas nagtatrabaho at iniiwan lang ang anak kung kanino lamang para mag-alaga. Nami-miss nyo yung experience na nakikita nyo sila lumalaki. Naalala nyo ba, kapatid? Sinabi ko noon, pinakamaganda sa paglabas ng bata sa bahay, ang huling nakikita niya, ang nanay o tatay. At pagbalik niyan sa bahay galing sa work o school, ang una niyan nakikita, lalo na ang kanyang nanay. Di ba ang ganun nun? Pero yung mga nagtatrabaho, hindi nyo ma-experience yan. Hindi nyo ma-experience yan. Try to compute yung time na ikaw nasa work.
Isama mo na dyan, kapatid, yung time na tulog ka. Isama mo na dyan yung time na sa biyahe ka. Yung natitirang oras ba na yan ay nagagamit mo para mapil mo ang anak mo. Sanggol man yan o bata. O you're so tired na rin. O dili kaya pag uwi mo, mas gusto mo pa hawak ang laruan at maglaro ka ng sarili mo kaysa anak mo ang kalaro. O dili kaya mas gusto mo panoorin si Yaya Dab kaysa sabay-sabay kayo kumain sa lamesa. Pag-isipan niyo mabuti yan. Isang araw, hindi mo na sila makikita. Hindi mo na sila kasama. Kaya habang kayo magkasama, ibigay mo ang quality time, the best time mo sa kanila. Yes, maaring masasaktan sila sa sinasabi mo. At pag alis nila sa bahay, maaring they will hate you dahil wala na sila marinig kundi sermon. Pero mas okay na yan, kapatid. At least, meron kang pinagbaon ng matuwid na mga salita. Kaysa pinipikit mo ang iyong mata sa bawat kamalian na ginagawa na niya mismo pa sa loob ng bahay mo. Can we worship the Lord, kapatid? Ang buhay ay may expiration. Kung may na-offend sa akin, okay lang. Hindi kita pipigilan ma-offend. Pero dapat ko sabihin nito. Binigay ng Pang-Diyos ang anak nyo para i-enjoy nyo. Wag mo sayangin yan. Alam nyo ba, kapatid, the best part ng isang anak ay mula baby, di ba? Tapos lumalaki. Kahapon, papahinga ako sa office. To prove my point, medyo pagod. Eh, nandun yung isang apo ko. Sabi ng asawa ko, tutulog. Punta ko CR, ihi ako. Pagbalik, nakaganon kaagad sa akin. Sabi ko, yan bang tulog, nakangiti sa akin? Mga kapatid, kung ang lolo nag-enjoy, ang lola nag-enjoy, ano pat kaya mismo ang nanay? Pero kung iniiwanan mo yung madalas, at konting oras lang ang kasama mo siya, na may mismo the best in life. Can you say amen? Hello? 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 Sa palagay nyo kaya, masyado na ako nakakasakit ang damdamin? O okay lang ba yung sinasabi ko? Palakpakan mo naman ang Panginoon. Kaya sa mga binata pa rito at dalaga, magsipag kayo ng gusto. Magsipag na kayo ng gusto. Para kung dumating na yung pag-aasawa nyo, yung babae sa bahay na lamang. Amen? Mas maganda nanay nag-aalaga, di po ba? Amen. Palakpakan natin pang Diyos. Mukhang si Nerissa lang narinig ko nag-yes. Iba yata galit na sa akin. Okay lang. Mauunawaan mo niya isang araw. You know, life has an expiration date din. Ang buhay mo ay may expiration. Job 14:1-5, basahin natin. Taong pinanganak ng babae. Ang nanganganak ay ano? Hindi bakla ah. Kaya walang bakla ginawa ang Diyos. Gumising ka na sa ganung katotohanan. Wala rin tomboy ginawa ang pang Diyos. Gumising ka sa katotohanan, kundi pupunta ka ng impyerno. Sabi mo katabi mo, magbagong buhay ka na, punta ka ng hell. Taong pinanganak ng babae ay sa kunting araw. Sabi mo katabi mo, kunti lang araw mo.
Hindi nga, huwag ka matakot. Sabi mo katabi mo, kaunti lang ang araw mo. Tapos, yung konting araw na yan, hindi mo pala i-enjoy yung pamilya mo, galit ka pa sa tatay mo, galit ka pa sa nanay mo, galit ka, at para bang ayaw mo alagaan anak mo? Hello? Hello? Yung konting araw na yan, sasayangin mo pa? Sa inis at galit mo sa tatay mo, nanay mo na walang sawa nagpapaalala sa'yo? Tapos yung anak mo na napakaganda, napakapogi, napakabango, ay iiwanan mo lang sa iba? Come on, gumising ka naman. Gumising ka naman. O baka kasi, ako ayaw lang magsalita. Verse 2. Siya'y umuusli. Tama ba? Umuusli, naggaya ng bulaklak. Yan, sumisibol. At nalalagas. Kaya yung mga iba dyan, forma lang ginagawa. Malalagas ka rin. Di ko minsan nakakainis na yung forma lang, no? Magpa-practice lang. Gusto pa, forma. Imbis na mag-aral mabuti, magtrabaho lang mabuti. Forma lang. Sabi mo katabi mo, huwag ka maporma. Dahil malalagas ka rin. Siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. Pansin niyo anino nyo. Diba? Isa mahaba. Then biglang wala na. Pansin niyo yun? Kain ka lang kain, ha? Hindi to restaurant, ha? Verse 3, at iyong idinidilat ang iyong mga mata sa isang gaya nito, at ipinagsasama mo ako upang hatulan mo. 4, sinong makakuha ng malinis sa bagay sa marumi? Wala. Wow. Naunawaan niyo yun? 5, yayamang ang kanyang mga kaarawan ay nangapasiyahan. Ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo at iyong hinangganhan ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. So ano pong sinasabi ng ating Pang-Diyos? May limit po ang buhay mo. Walang forever. Sino ba yung nagturo nun? Si Miriam. Ayan. Di ba? Naalala mo Miriam, tinuro mo nun. May forever ba? Walang forever. Marian. Walang forever. At alam nyo ba kapatid, wala nang forever, may panahon pa. Tulad ng pag-usbong. Ngayon, uusbong, bukas, malalanta. Meaning to say, mga kapatid, ang life natin ay hinati-hati sa mga stages ng ating existence. Now listen to this. Marami kasi nagmamadali. Our life is short. At short na ang life natin, hinati-hati pa ito sa iba-ibang stages. Baby, pag-usapan mo natin baby. Hindi naman forever ang pagiging baby. Amuyin mo ang baby at amuyin mo ang tatay. Ang laki ng pagkakaiba. Tatawa kayo ngayon. Yan po ang mamimiss nyo. Yan po ang namimiss nyo. Kaya habang baby yan, spend your time. Amuyin mo ng amuyin. Huwag mo iiwanan yan. Amen? Tatay lang dapat ang nagtatrabaho. Tatay lang dapat nagtatrabaho. Tatay lang dapat ang nagtatrabaho. So, mula baby, magiging bata na.
4 years old, 5, 6, 7, 8. Kayo namang nanay, huwag nyo namang pipilitin yung anak nyo na bata ay matuto ng gawain pang nanay na o tatay. Magiging abnormal yan. Magiging abnormal. Let them enjoy yung childhood nila. Kayo naman, huwag nyo namang pipilitin na gusto nyo kaagad mag-date-date. Bata ka pa. Enjoy mo yan. Enjoy mo yan. Magpatintero ka lang, magtumbang preso ka lang dyan. Mag-jumping jack ka lang dyan. Mag-jackstone. Yung iba 12 anyos pa lang, nagpapatete na. Time is short. Di ba, Didit? Huwag ka magmadali mag-asawa. Huwag ka magmadali. Enjoy mo lang ang kabataan nyo. Dahil pagka meron lang boyfriend, girlfriend yan, wala na. Limitado na oras mo. Hahanapin pa natin presensya mo. Imbes na kapatid, mag-enjoy ka, laro-laro lang. Basketball dyan, volleyball dyan, walang commitment. Ang saya nun! Tama ba? Kung ano yung tama sa edad mo, gawin mo lang yan. Aral. Yan, teenager ka. Ang gawin mo yung pang-youth lang. At pagka-adult ka na, please naman, mag-isip adult ka naman. 30 anyos ka na, isip mo 20 anyos pa rin. Walang pakialam. Iiwanan ka sa bahay, kung ano yung bahay, pagbalik, ganun pa rin bahay. Please naman, 25 ka na. Hindi ka na dapat sinasabihan kung anong gagawin mo. Pag may nakita ka sampayan dyan sa labas, pagka umulan, ang gagawin mo sa sampayan. Kinakailangan ba may matalino sa bahay para sabihin sa'yo, pag umulan, pasok ang damit? Isip-isip naman, kapatid. Sabihin mo katabi mo, isip-isip naman. So, ibig sabihin, kung anong age ka, ibagay mo lang yung ginagawa mo doon. Huwag ka magmadali. Sabi mo katabi mo, huwag ka magmadali. Huwag ka magmadali. Enjoy mo ang paglalaro. Enjoy mo baby mo. Enjoy mo yung pag-aaral. Huwag naman kapatid, 22 anyos ka pa, tambay ka pa rin. Wag naman. Sabi mo katabi mo, wag naman. Wag naman. Maiksi lang buhay mo. Sabi mo katabi mo, maiksi lang buhay mo. Wag mo sasayangin. Wag mong sasayangin sa inis, wag mong sasayangin sa galit, wag mong sasayangin sa pag-iigante, wag mong sasayangin sa pagtatanim ng sama ng loob. Amen, kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Be responsible. Sabi mo sa katabi mo, be responsible. Lapit nang matapos. Sa Ecclesiastes 3:1, unawain natin to. Ano oras ba? Yayamang ang... Ecclesiastes 3:1. Yan. Very good. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Pag natapos na ang isang panahon, may papasok panibagong panahon. Hindi naman pwede, kapatid, yung dapat mong gagawin sa ganitong panahon, ay pwede mo pang gawin doon sa sumunod na panahon. May katapusan ang lahat ng bagay. Can you say praise the Lord? Sa Luke 21:29-33, and he spake to them a parable. Behold the fig tree and all the trees. When they now shoot forth, you see
and know of your own selves that summer is now nigh at hand. So likewise, when you see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Verily I say unto you, this generation shall not pass, till all be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Masarap maalala yung mga nakaraan na bagay. Okay lang yon. Can you say amen? Basta yung magagandang bagay lang ang isipin mo, huwag yung pangit. Dahil lalo ka magdi-discourage, mainis, baka lalo ka lamang walang gagawin sa loob ng bahay. But, remember, and always expect it, greater things are yet to come. Hello? Pero mangyayari lamang yan kung i-conform natin ang isip natin sa isip ng Diyos. Kinakailang iaalaw natin sa pamamagitan ng Kanyang salita at banal na Espiritu na baguhin tayo araw-araw. Dahil kung hindi, mamimiss natin ang blessing ng ating Pangdiyos. Huwag ka magpasiguro. Huwag kang magkumpiyansa. Kahit puspos ka ng Holy Ghost ngayon, tomorrow, kailangan muli ng awa ng ating Panginoon Diyos. Daily, you must renew it. Daily, you must seek God. Every morning, dapat may puso ka handang magsisi. Kapatid, wag nawa dumating sa inyo na lumipas na ang panahon mo. Ibig sabihin, yung usefulness mo ay wala na. At hindi ka na mapapakinabangan. Habang may lakas pa tayo, Brother Danny. Habang nakapagsasalita ka pa. Habang nakakalakad ka pa. Habang nagagamit mo pa yung dalawang mong kamay, dalawang mong mata, dalawang tenga. Gamitin mo for God's glory. Dahil tandaan mo, Brother Jesus, sa ating lahat dito, sa mga senior dito, kasama na rin ako, at iba sa inyo, tatanda rin kayo, tandaan nyo. May katapusan lahat ng bagay. Kaya kung anong stage ka ngayon, anong level ka ngayon, bago na naman ang panahon, at na lumampas yung panahon na yon na dapat mo gawin yung bagay niya pero hindi mo ginawa, tapos na yan. Lumipas na ang opportunity mo. Tapos na yan. Kahit anong iyak natin, Brother Danny, kahit anong iyak natin, kahit anong pagsisisi natin, kung wala ka ng lakas, mahina ka na. Hindi mo na may babalik ang glory kay Lord. Kaya sa ating lahat, habang nakakausap ka pa ng Panginoon, kayo mga kabataan, habang may lakas pa kayo, mga nanay, mga tatay, habang kasama niyo pa mga anak, huwag niyong sayangin. Huwag niyong sayangin yan. Huwag niyo sayang. Ako, mga kapatid, maging kontrabida na ako. Pero habang nagdadrive ako, nagsasalita ako. Habang kumakain na kami, nagsasalita ako. Bahala ka kung magalit ka sa akin. Dahil dating ang time, di na ako pagsasalita. Dating ang time, wala na ako lakas. Dating ang time, hindi ko na rin ma-enjoy ang fellowshipping natin. Magkakasama tayo. Kaya enjoy ako, kapatid. Kaya nga ako nagpe-pray, Lord, bigyan mo kami mas malaking sasakyan dahil masaya ako pagkasama buong family. Nung bumabiyahe kami. Dahil isang araw, hindi na namin magagawa yan. Tatay mo, maring mahina na ngayon. Enjoy mo na siya. Nanay mo ngayon, maring mahina na. Enjoy mo siya. Anak mo, binata ngayon, dalaga, enjoy mo sila. Isang araw, hindi na kayo magkakasama.
Hindi, may sariling bahay ka. May mga anak ka dapat alagaan, pumupunta ka pa ng ibang bahay, nakikialaga ka. Nangingialam. Imbes sa pakialaman mo sarili mong bahay. At dali mo sila kayo, amen? Amen? Kung saan ayon ka, pwede mo lang natin palakpakan ng ating Panginoon. Dahil pagka lumipas sa yung panahon na yan, hindi mo na maibabalik yan. Yes, God's mercy ay may expiration yan. Kung gusto mong makareceive ng great blessing from God, tuwing umaga, hingiin mo yan sa ating Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. I hope na unawaan niyo itong message na to. I hope I gained more friends ngayon, kapatid. And I hope mas lumaking pamilya natin ng sanctuary ngayon na nakakaintindihan